Noong 1954, ang 11 years old na babae mula sa England ay may malubhang sakit sa buto. Humiling siya sa mga otoridad na makita ang banal na tela dahil naniniwala siya na ito ang magpapagaling sa kanya. Kalaunan, siya ay pinayagan na makita at mahawakan ng Shroud of Turin at matapos ito, siya ay gumaling at muling nakalakad. Ngayon mga ka-LE, ang mga yan ay ilan lamang sa mga kwento ng kababalaghan na nakadikit sa banal na telang ito at hindi maikakaila na ang mga yan ay naging karagdagang rason din upang lalong tumibay ang pananampalataya at debosyon ng mga tao rito. Pero mga ka-LE, alam niyo ba na hindi lang mga kwento ng himala ang nakakabit sa Shroud of Turin? Alam niyo ba na ang banal na telang ito ay balot din ng kontrobersiya? Ang pinaka-obvious na kontrobersiya sa Shroud of Turin ay ang authenticity o pagiging tunay nito. Hindi kasi malinaw ang kasaysayan ng telang ito at walang nakakaalam kung saan ba talaga ito nagmula. Ngayon mga ka-LE, mahalagang malaman na hindi lang ito ang tela na nagkiklaim na merong imprenta ng mukha ni Jesus. Sa ating kasaysayan, marami ng tao at organisasyon ang nagkiklaim na nasa kanila ang tunay na shroud na ipinambalot sa bangkay ni Jesus at ang Shroud of Turin ay